Yes, you can buy a property without being physically here, from submission of requirements to down payment term up until mag-loan processing ka. You heard it right. Para sa mga kababayan natin, Filipinos living abroad or OFWs, no, pwedeng-pwede ko kayong tulungan, at ito ay isa sa mga common misconception kasi, or nag-worry kayo, gusto kong mag-invest Jaire dyan sa Pilipinas pero hindi ko alam kung paano kasi hindi naman pa ako nakakauwi dyan. Pero hindi na po yun problema dahil sa technology ngayon at yung pag-adapt ng mga developers natin, pwedeng-pwede na kayong bumili kahit wala kayo or wala yung physical presence nyo dito sa Pilipinas. So what's up guys? This is Jaire again, your property geek, and this video hindi muna tayo magtutour, hindi muna tayo mag-update sa surrounding area, but magbibigay ako ng tips at awareness sa inyo, no, para mas magkaroon kayo ng idea at familiarity. Ano nga ba yung mga steps na kahit wala ako dyan, Jaire, pwedeng-pwede ko naman pala tong gawin, pwede ko naman pala tong ipasa online. Number 1, when it comes to requirements. When it comes to submission of requirements, paano ko nga ba ito ipapasa, Jaire? Dahil nga, as I have said earlier, very adaptive na yung mga developers ngayon, no? They don't need at the reservation stage ng wet signature. So kahit na i-email lang muna nila yung reservation requirements, print it out, or kahit nga hindi mo i-print out, no, i-fully fill out mo online and then attach your e-signature, they will be accepting that. So sa mga reservation forms, it's up to you, no, kung ipiprint nyo, isign nyo ng wet signature, scan nyo, and then ibalik nyo ulit sa kanila through email. Wala pong problema dyan, basta makuha ng developer yung mga personal information na kailangan nila from your end as a buyer. Pero bukod sa mga reservation forms, no, puntahan naman natin yung mga personal identification or proof of identification. Kailangan din yan. Kailangan ng at least 2 valid IDs. Pero okay lang kahit na hindi Filipino IDs yung isasubmit ninyo. Lalo naman if you are holding a dual citizenship or hindi na kayo Filipino citizen. Basta lagi niyong tatandaan, 2 valid government IDs yan. May it be US passport, Filipino passport, driver's license, no, from Philippines or Canadian license. Pwedeng-pwede po yan, or yung inyong resident card. Basta nakalagay doon yung full name nyo, including your middle name. Okay lang kasi alam ko yung middle name nagiging first name na kapag naka-reflect sa US, Australian, or Canadian passport. And at the same time, dapat meron kayong signature na naka-reflect doon sa personal identification nyo. Again, isasubmit lang ulit online. Number 2, yung tinatawag na proof of income. For the proof of income, basta makapag-submit kayo ng at least latest 3 months payslip or pay stubs, no, sa mga clients natin na nakakakuha weekly, or certificate of employment reflecting your compensation and benefits. For the proof of billing, wala pong problema kahit naka-bill yan abroad or yung address ay abroad. Basta kung ano yung dineclare yung address nyo sa personal reservation forms nyo, yun din dapat yung magre-reflect sa proof of billing nyo, indicating din also your name. So all those requirements can be submitted online, guys. Kasi during the reservation stage naman, lalong-lalo na kapag bumili ka sa pre-selling stage, hindi naman muna nila kailangan agad-agad ng mga developers ng mga hard copies natin, no, with wet signature, kasi dadaan pa yung 3 years na down payment stage or 4 years. So kahit ano lang muna, soft copy lang muna, and then from time to time, after 2 years or yearly kayo pumupunta dito sa Pilipinas, edi isabay nyo na lang sa bakasyon nyo yung pag-deliver nyo ng hard copy sa kanila. Next naman, no, bonus to yung mga property papers, lalo na yung mga contract to sell, deed of absolute sale. Yes, I understand na hindi tumatanggap si developer ng hindi hard copy at walang wet signature. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag bumili kayo sa pre-selling stage, pwedeng ang i-present nyo muna is yung soft copy with your e-signature. Pero kailangan pa rin nila ng hard copy na may wet signature nyo. So maraming pwedeng paraan, no. Ang gagawin ni developer, ipapadala nila yung contract to sell, no, sa kung saan kayong country residing. For example, sa United States, sabihin natin New York. And then pirmahan nyo yun, no, wet signature, and then ipa-consularize nyo sa nearest Philippine embassy. But I know, no, some of you
hassle on your part, no? Lalo na, ang layo namin sa Embassy Gyre. O kaya, wala naman kaming time pumunta dyan because we are working from like 10 to 12 hours a day and then tutulog na lang kami, then kinabukasan, no? Mag-work na naman kami. Meron tayong isang strategy na pwede dyan. Kung nasa pre-selling stage kayo bumili, again, lagi kong sinasabi or paulit-ulit kong sinasabi, hindi naman kailangan agad ni developer ng signed contract to sell. So, ang pwede nyong gawin is, kapag umuwi na lang kayo dito sa Pilipinas, saka nyo dito pirmahan para less cost din, hindi kayo magpapakonsularize kung nasang bansa kayo ngayon, dito na lang inonotaryo sa Pilipinas. Kapag nagbakasyon kayo, for example, 3 years to pay yung down payment, may mga developers na nag-a-accept na 6 months bago matapos yung down payment, sige, dun na lang namin kailangan or dun pa lang namin kailangan yung contract to sell nyo na hard copy with your wet signature. So, mas madali yon kapag nagbakasyon sa Pilipinas, isabay na lang. Or talagang, kung ang mga developers is nagre-require, no, na kailangan na talaga namin yung contract to sell, pag-ship lang, no, from where you are right now to the Philippines, ang dami naman ng mga express courier as of the moment. Number 2, mode of payment. I know some of you are worrying, no, Gyre, hindi ba hassle yun? Nasa ibang bansa ako, magpapadala ako lagi dyan, monthly, no, sa Western Union, sa mga kamag-anak ko. But the good news is, hindi nyo na po kailangan gawin yon. Number 1, it is through post-dated checks. Ngayon, kung wala naman kayong checking account at mga post-dated checks dito sa Pilipinas, pwedeng gamitin po yung post-dated check ng relative, ng kapatid, even friend, pwede pong gamitin para sa pagbabayad ng property ninyo at i-fund nyo na lang, no, yung gagamitin yung checking account. Pwede po yun kahit nakapangalan yung checking account sa ibang tao. Basta, meron pong permission kung kaninong nakapangalan yung cheque na gagamitin ninyo. Number 2, it is through paying by your cards, no? For as long as it's MasterCard or Visa, regardless. If it's a debit or credit card, pwede po natin gawin yon. Marami ng mga developers such as Greenfield Development Corporation, yan yung mga nakabili sa akin sa Zadia, SMDC like Calm Residences and Turf Residences. Hindi lang sa reservation stage, pwede nyong gamitin yung card nyo. Kahit sa down payment stage, pwede nyong gamitin yung debit card or credit card nyo for as long as it's MasterCard or Visa. Pwede rin namang auto-debit arrangement basta may wet signature kayo. Ngayon, kung nagkataon na dito kayo sa Pilipinas nag-reserve, kunwari, dumating kayo dito nag-reserve pero next week aalis na kayo, magpipirma lang kayo ng auto-debit arrangement form, i-wet signature nyo na lang yon, and then ipapasa nyo sa developer, ipapasa nila dun sa bank. Like for example, auto-debit arrangement yun ng BPI para makita ng BPI na, sige, i-auto-debit ko to monthly. Basta, ifa-fund nyo lang yung account nyo dito sa Pilipinas. So, marami ng ways yung mode of payment na kahit wala kayo dito, hindi kayo nag-reserve dito, pwedeng online bayaran. Number 3, ito isa sa major na dapat nyong malaman, no, kapag maglo-loan na or nasa loan stage na tayo. Alam nyo, pwede na tayong mag-loan without being physically here. So, bago natin pag-usapan yung processing or paano ba maglo-loan, no, nang wala ako dito sa Pilipinas, i-discuss ko muna sa inyo yung mga requirements para makapag-loan kayo dito sa Pilipinas. Number 1, you need to at least hold a Filipino citizenship. Okay lang kahit naka-dual citizenship kayo, basta yung isa doon, nag-hold kayo ng Filipino citizenship. Kasi nag-release, I think last year pa, yung Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat you are holding a Filipino citizenship in order for you, no, na makapag-loan dito sa Pilipinas. So that's the number 1 major requirement. Number 2, proof of income. Kailangan, no, pasok yung income nyo that time na maglo-loan kayo. So dapat, for example, 3 million pesos yung ilo-loan nyo. Dapat yung income nyo is enough, no, para makapag-loan kayo dun sa 3 million pesos. So technically, kung ang income requirement ng 3 million pesos is at about 150,000 pesos yung monthly income mo, dapat lang at least 150,000 pesos yung basic salary requirement ko or nyo, no? Again, basic monthly income yung tinitignan. Nakatanggal na, no, net na, kumbaga, wala na yung tax, wala na yung mga ibang inaalis kung meron man kayong binabayaran for your insurances, kumbaga kung ano yung mga na-net na nare-receive nyo per month. Next one is yung age limit. Mahalaga yan, no? May age limit tayong tinatawag. If si bangko, ang maximum age limit niya is 70 years old,
kung for example, the time na maglo-loan kayo after your 3 to 4 years down payment stage is 65 years old na kayo. So ang maximum na lang na ma-approve sa inyo is 5 years na lang yung maximum loan term. Kaya lagi ko tong sinasabi kasi for example, hindi naman talaga tayo lahat is nakakabili ng property na mga nasa 30s or 40s tayo. I have a clients na 50s or 60s na sila at slim na rin talaga yung chance para ma-approve sila sa loan, lalo na kapag tinignan yung age requirement or yung factor na edad na yung tinitignan, na sasabihin talaga during the course of reservation, uy, cash payment na lang to, Jaire, hindi na ma-approve sa loan. So, ang lagi kong sinasabi na hindi naman ibig sabihin na showstopper na, oy, dahil ba matanda na ako, Jaire, hindi na ako makakapag-loan or makakabili ng property, no, na pwede kong gawing rental income kasi hindi na ako makakapagtrabaho kapag nag-retire na ako dyan. Pwede pa rin naman tayo makabili ng property. So, lagi ko to sinasabi, if you bought in a pre-selling stage, na which is yun yung marirecommend ko, bumili kayo sa pre-selling stage, that would offer you 3 to 4 years down payment term at 0% interest. For example, low monthly down payment lang naman yan, 20,000 pesos per month. Usually, comprise lang yan ng 20% no, of the total contract price. E di on top of your low monthly down payment na 20,000 pesos, in excess of that, mag-advance payment kayo from time to time. Yung excess mo doon, nababawas sa magiging balanse mo sa dulo after your long down payment stage. Baka nga kaka-advance payment mo or kahit ayaw mo mag-advance payment, mag-ipon ka on your personal savings account and then mag-balloon payment ka sa dulo ng down payment mo. 3 years or 4 years down the road, guys, baka ma-fully paid nyo na yung property nyo. Or baka sobrang liit na lang ng maiiwan nyo na balanse, konti na lang din yung maiinteresan sa inyo if gusto nyo talagang i-loan o kaya ma-pay nyo na siya in cash. So you buy a property or you bought a property without paying any interest. Yung isa sa strategy na ginagawa ng mga clients ko, kung masyadong technically no hassle for them na mag-loan dito, dun sila maglo-loan kung nasan sila ngayon and then ipipay nila yung in cash no, yung balanse na maiiwan sa property na binili nila dito sa Pilipinas. I hope I already gave clarity when it comes to the eligibility for you to be able to apply for a loan here in the Philippines. I know this is kind of complicated or masyadong overwhelming, but let me know if you still need some clarity. You can always send me a personal message no, through my iMessage, Viber, or WhatsApp account or my personal Facebook page na sasabihin ko naman yung details later. So, let's proceed on the loan stage. No? Meron kasi tayong tinatawag na 2 stages when it comes to the loan application. Number 1, loan approval, and then number 2, loan takeout. Punta muna tayo sa loan approval. Sa loan approval stage, it's the time na magpapasa lang tayo ng mga requirements. So, the usual proof of identification na sinabi ko nung una, proof of income, no, proof of billing, and then yung application form lang na i-fill out ninyo, pwede po yun ipasa online. Pwedeng hindi kayo nandito sa Pilipinas para makapag-apply ng loan. Email lang. Kasi pwede naman nila i-screen, no, makita yung mga sinulat nyo at ipasa nyo through the soft copy that you will be submitting through email. So again, kung wala man kayong bank account dito sa Pilipinas, ito good to know to. In order for you to loan here in the Philippines, okay lang na wala kayong bank account. Kasi laging sinasabi ng iba, Jaire, gusto ko sana mag-loan sa BPI, kunwari. Pero wala naman akong savings or checking account sa kanila. Pwede pa rin kayo mag-loan. Hindi po requirement na meron kang savings or checking account para makapag-loan ka sa isang bangko. Kasi parang tao lang din yan, no? Tinitignan nila na, oh, bakit kita papautangin, Jaire? Kung based sa income requirement mo, hindi ka naman pala papasa or hindi mo naman pala kayang bayaran yung amount na ilo-loan mo. So, parang tao lang din yan. Income capacity ang importante and also the age at of course wala kang record dati dito sa Pilipinas na hindi mo nabayaran yung loan mo, meron kang bag record, hindi mo nabayaran yung credit card or natatalbugan ka lagi ng cheque. Pero kapag clear naman yung record mo, pwede po. So kapag nakapagpasa na kayo sa email, loan approval, it would just take 1 to 3 weeks para makapag-email sila sa inyo na you are approved, you are eligible to apply for a loan, papasok na tayo sa loan takeout. So ayan na po, yun na po yung mga kailangan natin na mga forms. Like for example, pipirma na ng mga deed of absolute sale kasi kukuhanin na ni bangko, no, yung mga papeles nyo kay developer like deed of absolute sale or pagpaprocess ng title kasi isi-safe keep muna nila yun habang hindi muna mapasali na babayaran if in case maglo-loan or itutuloy mo yung loan mo sa kanila. So doon na talaga kailangan ng mga wet signature nyo. Pero pwede naman kayo mag-assign ng special power of attorney or attorney in fact. So ito lang, no, yung gagawin nyo. Ipapadala lang or ipiprint nyo lang, no, yung SPA form ni bangko at ni Pag-ibig,
i-fill out nyo lang doon, maglalagay lang kayo ng pangalan. Kunwari, isi-set ko as my attorney-in-fact si Jaire Valerio Mamaclay, i-consularize nyo lang, and then ipapadala nyo lang yung hard copy sa Pilipinas through courier, and then that's it. Yun lang, no? Mapaprocess na nila yung mga papers ninyo kasi pwede nang pumirma in behalf of you kung sino yung isiset nyong attorney-in-fact. Ganun lang po kabilis, no? So, hindi na kayo mamamroblema na, ay, ang dami pa, magpapabalik-balik pa. Kasi yun lang yung kailangan nyo is-secure. SPA form lang, ipakonsularize nyo lang, and then kung sino yung isiset nyo na attorney-in-fact sa Pilipinas, maybe pamangkin ninyo, kapatid ninyo, siya na ang pipirma lahat in behalf of you. So I hope nagkaroon po tayo ng clarity when it comes to the stages, no, of buying a property even without you being physically here. I know it may sound overwhelming, lalo na, no, baka sa sobrang pagbigay ko ng energy at bilis ng salita ko. Uy, Jaire, ang bilis. Pwede mo bang ulitin to? Please feel free to comment down below. This is a very good vlog, no, at maganda na magkakaroon tayo ng healthy discussion through the comment section. At malay nyo, no, hindi lang ako makasagot. Meron pa akong ibang maybe mga details na nakalimutan or hindi pa na-explain in depth, and meron naman tayong mga, of course, no, knowledgeable dyan at may experience na makakapag-reply sila through the comment section. So maraming salamat sa pagtutok, guys. So if you want to inquire at bumili ng property, no, yun, kung ito lang naman yung nagiging friction nyo pero gusto nyo na bumili ng property para makapag-lock in ng price, please feel free to inquire, no, through my iMessage, Viber, and WhatsApp account. That's +63927 185 1590. You may also reach me through my Facebook account. That's The Property Geek, which is also my handle in Instagram, TikTok, and of course in YouTube if hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And of course, don't forget to like this video. I am still contributing twice a month through Manila Bulletin's Property Living section and continuously giving value through real estate here in the Philippines. And of course, no, pwede niya kayong mag-reach out sa akin through my personal Facebook account. That's Jaire Valerio Mamaclay. Maraming salamat sa pagtutok. This is me again, Jaire, your property geek, always inviting you to come home to the Philippines and come home to the beautiful city of Santa Rosa, Laguna.